So mga par, hindi pa rin nga po nawawala ng pag-asa ang kampo ng WBC welterweight champion Mario Barrios na makalaban ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Ayon lang naman kasi mga idol sa manager at trainer ni Mario Barrios na si Bob Santos, talagang hindi daw nagbibiro si Manny Pacquiao, nalalaban talaga sa kanyang alaga. Gusto daw talaga nito napalagan si Mario Barrios at ganun din daw sila mga idol. Pero hindi daw natuloy ang laban nila dahil sa binabalak daw ni Pacman na pagtakbo sa 2025 election sa Pinas. Pero tiwala pa rin si Bob Santos mga boss na posible pa daw mangyayari ang laban ni Barrios at Pacman sa buwan ng January o di kaya sa February. Focus lang daw muna si Boss Manny mga idol sa kanyang ginagawa at sila daw focus din daw sa kanilang paparating na laban kontra kay Abel Ramos sa undercard ni Jake Paul at Mike Tyson sa November 15. Wala abangan na lang natin to mga idol kung meron pa ba chance na mangyari ang sagupaan ni Pacman at Barrios. Pero para sa atin mga boss, nalalabuan na talaga tayo sa bakbakan nila dahil sa buwan pa po ng May ang election at talagang busy na si Pacman sa January o di kaya sa February. At isa pa mga idol, willing pa ba si Alhemo na magbayad kay Manny Pacquiao na mahigit 5 million US dollars para sa laban kay Mario Barrios? Dahil hindi naman siguro papayag si Boss Manny mga idol na mababa sa 5 million US dollars ang bayad sa kanya sa rason na malaki ang nakuha ni Pacman sa kanyang huling laban kontra kay Rokia Anpo. Ayon sa rumors mga idol, umabot sa 10 million US dollars ang naibulsa ni Boss Manny. Samantala sa naging bakbakan naman po mga idol sa pagitan ng anak ni Ricky Hatton na si Campbell Hatton kalaban si James Flint, kung saan mga idol na-upset po ulit si Hatton sa bakbakan. Kagaya sa unang laban nila mga boss, umangat pa rin ang estilo ni James Flint. Maganda naman ang pinakita ng batang Hatton sa buong laban mga boss, pero pagdating sa patamaan ng suntok, marami at malinis talagang patama ni Flint, kaya nakuha nito ang panalo via unanimous decision. Sa ngayon po mga idol, lumagapak na po ang kartada ni Campbell Hatton sa 14 wins, 5 knockout at merong 2 talo sa bakbakan. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po pinagtawanan si Gervonta Tank Davis ng mga boxing fans dahil napospon ang laban nito kontra kay Lamont Roach at merong report mga idol na isasama na lang daw ang bakbakan ng Tank Davis sa laban ni David Benavides at Morrell Jr. Nagaganapin naman sa January 25. Ito daw dahil wala nagkaka-interest na manood sa laban ni Tank Davis. Kalaban si Lamont Roach na isang 130-pounder, kaya para kumita daw mga boss ang laban ni Davis, magdo-double header daw ang bakbakan nila sa January kasama sa big fight na laban ni Benavides. Bagamat sumagot na nga dito mga idol si Tank Davis at isang cup of fake news daw ang balita na to na magsasama sila ng laban ni Benavides. Hindi pa malinaw mga idol kung kailan ang laban ni Tank Davis. At para sa mga boxing experts, isang magandang move daw ang ginawa ni Tank Davis na wag sumama sa event ni Benavides. Nagmumukhang kawawalan daw kasi ito mga idol. Parang humihingi daw ito ng tulong sa kapwa nito boxer para kumita ang kanyang laban sa kabila na tinatawag nito ang kanyang sarili na tunay na mukha ng boxing sports.